Yes! Panibagong episode na naman po tayo sa buwan ng Abril dito sa Unbearable Channel. Welcome back to me at sa lahat po ng ating mga subscribers at mga supporters. Maraming salamat po sa inyong pasensya, maraming salamat sa inyong pagtatangkilik, maraming salamat sa inyong following, maraming salamat higit sa binibigay ninyong respeto at pagtitiwala po sa inyong lingkod, Ambet Nabus. Ngayon naman po, pag-usapan po natin si Baron Geisler na talagang may mga ibang colleagues tayo na parang kini-question yung kanyang pagpapakatotoo. Nagpapakatotoo na nga, kini-question pa, no? Hindi, kasi parang kung kailan daw kasi yung parang nasabay o na timing na may pelikulang ipapalabas at pinalabas na nga po nung Sabado de Gloria, nung Black Saturday, nung pinagdiriwang po ng Sangkatoliko ang Holy Week. May pelikula siyang ipinalabas, kasama po niya si Christine Reyes, yung Dearly Beloved, na napanood po namin. In fact, napakagandang-ganda kami dun sa premise ng movie kasi parang take off ito dun sa award-winning and iconic movie ni Ate V at saka ni Christopher De Leon na relasyon. Yun dun sa mga nabasa po namin, production information, na produce po ito ngayon ng Viva, at ito nga po yung parang pinitch dun ng mga production na sana magawa ng kwento. Sa panahon ito, na-appreciate po namin kasi ang kwento is mula sa point of view ng babae, sa pelikulang ito ni Christine Reyes na kabit, kung other woman siya yung naging dahilan ng paghihiwalay nung mag-asawang Baron Geisler at saka yung gumanap na asawa niya dun sa movie. And then may mga kanya-kanya silang anak na bitbet, di ba? Tapos doon umikot yung kwento, yung tiwala, respeto, etc. But ang maganda yung naging kabuuan ng kwento at maganda yung pagtalakay na ginawa ng writer at saka ng director sa movie. The thing is, medyo sumemplang ito sa takilya nung pinalabas po ito nung Black Saturday, kasi nga po sa hindi natin maintindihan rin kadahilanan, kasi feeling naman natin kahit papano yung ating mga movie-going public or audience ay talagang kahit papano ay unti-unti nang bumalik sa panonood nila ng sine sa mga malaking sinihan. Pero unlike nung mga ipinalabas ng Black Saturday sa akin ba yan? Ipinalabas ng Black Saturday na mga pelikula in the past na talaga namang isa ito sa mga araw na dinadayo talaga or pumupunta talaga sa mga sinihan yung mga movie-going public. Hindi po ganoon na nangyari. But sad to say, yun nga, kasi sa gitna ng promotion ng movie, doon lumabas o naging revelasyon ni Baron Geisler ang pag-amin sa pamamagitan ng programa ni Mama Ogie Diaz, na inamin niya na nung time na binata itong si Baron ay nagkaroon nga siya ng dalawang anak, actually dalawang panganay sa magkaibang nanay, pero syempre na sentro doon sa isang anak niya mula sa isang kilalang personalidad na bubusina po ako dahil napag-usapan naman po ito at lumabas na rin po ito sa mga ibang platform. Ito po yung sinasabing naging anak nila ni kaibigan kong Nadia Montenegro, na hindi ko nababanggitin yung pangalan, na pinag-usapan, nag-viral. And in fact, with all due respect naman kay Nadia, nang lumabas ito at parang na-reveal ni Baron Geisler at inamin niya na mayroon nga siyang anak, hindi naman nagsalita si Baron. Sinabi na lang niya na parang sa pamamagitan nung napanood po namin at narinig mula po sa amin pong nanay-nanayan na si Nay Christopher Min, sinabi ni Nadia na desisyon yun ni Baron, wala siyang pakialam, kasi simula nang lumabas yung issue at simula nang magkaroon silang anak, parang wala naman na talaga silang naging ugnayan pa or whatsoever, kahit pa sa mga posibilidad siguro magkakasama sila sa mga project, hindi naging ganun ka smooth, hindi naging ganun ka ganda ang naging relasyon o samahan nila bilang mga showbiz personalities. Hindi lang dahil nagkaroon ng
bunga yung kanilang pagmamahal or something to that. Parang ganon yung kinikwento. But again, bumubusina po kami ito na humihingi ng pangunawa kasi sabi ko nga na pag-usapan ito at nangihinaya lang ako kasi yung magandang pelikula supposedly na kung saan na pag-usapan ngayon yun ang naging sentro nung promosyon nung pelikulang Dearly Beloved nila ni Christine Reyes, parang sayang naman parang nauwi sa wala. But so on the other hand naman, ito, tutumbukin ko ito at babalita ko sa inyo, nasisiyahan din ako kahit papano at natutuwa na vindicate kumbaga ang ating nanay-nanayang Nanay Christy Fermin kasi sa mga hindi po nakakaalam, mga more than 10 years, 15 years ago nang sumabog po itong balitang ito na ipinahayag po, talagang isinapubliko noon ng ating minamahal na Nanay Christy Fermin sa programang The Buzz. Ito po yung naging sanhi, ito po yung naging dahilan kung bakit si Nanay Christy ay parang nawalan ng trabaho, tapos parang inano muna siya, ano tawag doon, nakalimutan ko yung term hanggang sa inalis or tinanggal na po siya sa nooy The Buzz ng ABS-CBN. Eventually pati yung programa niya sa radyo at sa buong network na po ng ABS-CBN. So ang gulo ng mga panahon na yon na dahil nga sa may na-involve pong bata sa revelasyon noon at base sa mga mapagkakatiwalaang sources ni Nanay Christy, talaga namang ipinahayag niya yung nabalitaan niya kasi bilang isang showbiz personality o journalist, talaga namang syempre noong mga panahon kasi talagang paiskupan yung makatisod ka ng balitang ganon, talagang pag-uusapan hindi lang sa buong Pilipinas, maging sa ibang panig ng mundo na kung saan may mga chismosong Pilipino na ngayon tinatawag nating Marites. So to cut the story short, nasiyahan po ako kasi ako'y naging bahagi din po ako ng mga panahon na si Nanay Christy ay, kasi nagkakasama po kami noon sa DZMM teleradyo habang nagdadabas din po siya tuwing linggo. Nagkakasama kami noon at naging saksi, isa rin ako sa mga naging saksi na kung paano niya talagang pinanindigan at sinuyod ang paghahanap ng mga ebidensya, ng mga katibayan na totoong-totoo yung kanyang isinasa publikong istorya. Kaya lang that time ay syempre may mga patakaran tayo, may reglamento sa broadcasting, may tinatawag tayo mga ethics, may mga laws. Especially nung mga panahon na yon ay parang isinasabatas pa lang or gustong paigtingin ang pagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng mga bata at kabataan. Nasabay yon. Actually naging instrumento nga yung programang yon o yung pagsasapubliko na yon ni Nanay Christy para sabi nga, habihin nga nating mapaigting ang pagbibigay protection sa mga bata. Yun ang naging pinakarason kasi noon ng ABS-CBN network para magkaroon sila ng dahilan upang alisin or tanggalin ang isang Christy Fermin sa kanilang network kasi feeling nila yun nga pinakita nila mas kinakampihan nila yung usapin sa proteksyon ng bata kaysa sa pagbibigay ng liwanag at katotohanan sa pagbabalitang entertainment ng isang Nanay Christy Fermin. So yun na nga, the rest is history. Kinampihan man kung kampi man yung tamang termino, mas napaboran noon si Miss Nadia Montenegro na protektahan yung kasi nga sobrang bata pa nung mga panahon na yun, nung sinasabing naging anak ng bunga ng pagmamahalan nila or kung ano man naging relasyon nila, pagmamahalan man yan o one night stand man nila yan ni Baron Geisler, na yun na naprotektahan yung bata. But now 16 years ago or 18 years old na yata yung bata So napag-uusapan na sa pag-evolve at sa pagbabago ng panahon, although nandiyan pa rin yung batas na yan na napaigting nga, pero syempre marami pa rin mga issue ng kabataan ang involved. Kaya masasabi kong vindication kasi at least nalaman ng publiko sa dami rin naman ng mga nagbabash kay Nanay Christy araw-araw, iba't ibang issue, dahil si Nanay Christy parang talagang ginawa na niyang breakfast, merienda, lunch, dinner, ang mga bashing sa kanya, lalo ngayon sa mundo ng digital media, talaga namang pinatunayan pa rin niya na ang kanyang kredibilidad at ang kanyang husay sa
paglalabas ng mga ganitong kwento ay nakabase sa ebidensya at katotohanan. Sa kabilang dako, ako'y rumerespeto rin naman. Sabi ko nga kanina, paulit-ulit bumubusina ko sa ating kaibigan, naging neighbor ko po dyan sa Town and Country dati, si Miss Nadia Montenegro, at dumadalo pa siya sa mga pribadong okasyon po ng inyong lingkod, gaya ng birthday at iba pa, dahil magka-schoolmate po yung anak ko at saka yung anak niya. Bumubusina rin po ako at nagbibigay ng respeto dahil sa mga panahon na ito na siguro siyempre, sabi nga natin, time is the ultimate truth teller. And sa mga panahon na to na lumalabas ang mga ganyung kwento, siyempre, tatanggapin natin, masakit man, or may mga tao mamaapektuhan. Pero at the end of the day, yung pangunawa ba, yung pangunawa ay nandiyan dyan, nasasabayan ng respeto, kung hindi man pagmamahal. Hindi ba? And kay Baron, nagkaroon siya finally ng lakas ng loob at ng tapang na aminin ito. Yun na nga, kahit sabihin natin sa gitna ng pagpo-promote niya ng mga proyekto niya, di ba, may marami siya naka-line up na project, at ang alam namin habang pinopodcast po namin ito ngayong Abril, tuloy-tuloy ang shooting niya ng pagsasamahan nilang pelikula ni ating kaibigang Jay Cuenca. So, kay Baron na isa sa pinaka-tinitingala ngayon sa henerasyon ng mga aktor bilang isa sa pinaka-magagaling at pinaka-mahuhusay. Siguro na pagtanto niya, after all the things, after all the mga proseso pinagdaanan niya, yung pagiging alcoholic niya, yung nalulung din siya sa droga or whatsoever, ganun na siya ngayong katapang na harapin ito at isa publiko para siguro may mapulot din na aral, may makita din, hindi lang yung mga colleagues niya sa industriya or mga mas bata sa kanya na nasa ganitong naligaw din ng landas, kundi sa ating lahat po bilang mga tao na dapat talaga dumarating ang panahon na nabubuksan po tayong lahat, na mabuksan yung respeto, mabuksan yung sa pamamagitan ng katotohanan, at mabigyan ng hustisya ang mga pinagagagawa natin nung mga nakaraan. Kaya ako, bilang si Unbettable Channel po dito sa Unbettable Channel, bilang nakikimarites lang din po, at sinasabi ko nga kahit paano nasaksihan ko ang mga ganitong kwento at naging kaibigan ko itong mga personalidad na binabanggit na ito. Saludo lang po ang pwede kong ibigay sa inyo, pagdarasal na sana ipagpatuloy po natin ang pagbibigay natin ng mga ganitong mga klaseng impormasyon para ituwid ang dapat ituwid, itama ang dapat itama, bigyan ng hustisya ang dapat bigyan ng hustisya, at ibase lamang sa katotohanan ang mga ipinahayag po natin sa pamamagitan ng tinatawag nating showbiz entertainment or infotainment. Diba? Kay kasamang Mama Ogie Diaz, maraming salamat. Ikaw ang naging instrumento at daan para mapag-usapan nito. Hindi man nagtagumpay sa paggamit, sa gagamitin kong term, sa nagamit na revelasyon ni Baron Geisler sa pelikulang Dearly Beloved, at sa mga sana naman sa ibang projects na makatulong ito, na napakaganda ng pelikula, sana mapanood po ninyo. Kay kaibigang Nadia Montenegro, maraming salamat, friend. Lagi ka naming pinagdarasal, at sabi nga, kahit ngayon ikaw ay nasa ibang larangan na, kasi ang balita namin ay isa na siya sa mga staff ngayon ni Senator Robin Padilla sa Senado, at syempre ibang buhay yon. So pagpatuloy mo lang po yan, at maraming pagdarasal at pag-good luck ang ibibigay po namin sa iyo, at pasasalamat na rin. At syempre pa kay Nay Christopher Min, na sabi ko nga, hindi man tayo nagkakausap ng madalas, hindi man tayo madalas magkumustan or what, alam natin sa isa't isa na yung pagiging nanay-nanayan, anak-anakan natin dito sa showbiz na ito simula pa noong 1986. O diba, bago pa man EDSA, talaga namang magkasama na po tayo sa hirap, sa ginawa, sa lahat ng intriga, demanda, at kung ano-ano pa. Ako, nandiyan ang respeto ko sa inyo. May mga bagay man tayong hindi pinagkakasunduan sa maraming issue sa showbiz. At the end of the day, nagre-respetuhan po tayo at nagmamalang. Basta ako, saludo ako sa iyo, at nakikisaya po ako sa naging bindikasyon nyo po na nung mga nakaraang panahon, 15 years, 16 years ago, na ibinalitan nyo yan at tinusgahan ka ng mundo. But this time, parang may katarungan. Pero hindi natin dapat na ipinagmamalaki na gano'n. Kasi nga, sabi po natin, may mga involved naman dito, mga ibang tao, especially yung bata or tao na hindi naman dapat na isali pa sa usapan, no, di ba? Maganda mga kwento, maganda mga napupulutan natin ng mga ganitong aral at mga
ngayon ay napag-aaralan natin ng mga bagay-bagay kung paano nating ipagpapatuloy ang pagbibigay ng ganitong klaseng pagbabalita sa showbiz. Kasi sabi nga natin, responsable tayo dapat lagi sa sinasabi natin, especially sa panahon na ito ng digital world na kung saan lahat na lang ay emote ng emote. At bilang emote, ako po si Ambet Nabus, nagpapasalamat sa inyong lahat. Ito lamang sa Unbearable Channel. Thank you!